Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Nadia, 45 anyos at nakatira sa Bulacan. Sa totoo lang, napakahirap para sa akin isulat ang kwentong ito. Pero pinilit ko itong gawin dahil gusto kong ibahagi ang isang malaking pangyayari sa aming pamilya. Higit 1 taon na ang nakararaan. Nagbabaka sakali akong makatulong ito sa ilan ninyong tagapakinig. Pero gusto ko rin balaan kayo na may pagkasensitibo ang kwento ko. Nabiyayaan kami ng asawa kong si Eric ng 2 anak. Ang panganay namin ay si Carlo at ang bunso naman ay si Claire. May negosyo ang asawa ko na siyang bumubuhay sa amin. Tinutulungan ko naman siya kapag may oras ako mula sa pagiging full-time na may bahay. Maayos naman ang antas ng pamumuhay namin. Hindi kami mayaman pero naibibigay namin ang mga pangangailangan ng mga bata. Nakakapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Marami kaming pangarap para sa mga anak namin, Tony. Pero bilang magulang, may mga nangyayari sa buhay nila na hindi natin makokontrol. Sa wakas, kakain na. Pasensya na ha. Ang tagal kasi magpalambot ng baka. Sabi ko naman sa'yo, isda na lang ulamin natin ngayon eh. Ang tagal-tagal na kasi nung huli tayong kumain ng baka. Paborito pa naman to ng bunso mo. Teka, asan na ba yung mga bata? Tawagin mo na. Claire! Nak! Kakain na! Opo. Oh, si Carlo, nasan? Mamaya na raw siya kakain. Anong mamaya? Tawagin mo na ngayon, sabay-sabay tayo kakain. Hayaan mo muna yung anak mo. Masama ang loob kasi alanganin yung grade sa school. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Bagsak siya sa math. Tsaka mababa sa science. Yung ibang subjects ayos naman. At siya pa talaga amiga ng sumama ang loob. Kanino masama loob niya? Sa atin? Bakit? Tayo bang nag-aaral para sa kanya? Ang ibig kong sabihin, syempre malungkot siya sa resulta ng grading nila. Dapat in-expect na niya yun. Siya naman yung nakakaalam kung kumusta yung performance niya sa eskwelahan. Alam niya kung babagsak siya. Alam nga namang minagic ng teacher niya yung grades niya. Kaya wag niya akong artehan. Tawagin mo na. Pa, sige na. Hayaan mo na muna yung bata. Hindi. Tawagin mo. Kakausapin ka. Mamaya na lang pagkatapos nating kumain. Mama, please. Hayaan mo ko. Ay, bahala ka. Wow! Nilagang baka pala ulam, sabi ni. Claire, tawagin mo nga kuya mo. Si kuya? Ay, sige po. Huwag mo masyadong kagalitan, ha? Dapat nga bukas mo nakausapin kasi mataas pa ang emosyon ni Carlo ngayon. Hindi rin niya maiintindihan kung ano man ang sasabihin mo. Hayaan mo sabi ako, mama. Masyado ka kasing mabait sa mga anak mo eh. Kaya yan, tignan mo nangyari. Imbis na ganahan mag-aral si Carlo, ginanahan magtamad-tamaran. Hindi tamad si Carlo, Papa. Baka kailangan lang niya ng tutor o extra lesson. Tutor? 17 years old na si Carlo, kailangan pa ng tutor? Wala namang pinipiling edad ang pag-tutor. Pa, ito na po si kuya, oh. Umupo na kaya. Kakain na tayo. Claire, kumuha ka na ng kanin. Apa. Carlo, lalagyan kita ng sabaw sa maliit na mangkok, ha? Carlo, ayaw mo raw sumabay kumain ngayon. Bakit? Nahihiya ka ba sa nangyari? Pa. Anak, sabihin mo, ano bang problema? Bakit ka bumagsak sa math? Bakit mababa yung science mo? Nahihirapan ka ba mag-aral? Hindi mo ba maintindihan yung turo ng teacher mo?
Masyado bang mabilis magsalita? Mahina boses? Ano, malayo ka ba sa blackboard? O baka naman may iba kang pinagkakaabalahan kaya hindi ka makapag-focus sa pag-aaral? Ano Carlo? Alin sa sinabi ko ang dahilan bakit mababa ang grades mo? Carlo. Po. Tinatanong kita, sumagot ka. Ang tanong ko, bakit mababa ang grades mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Paano hindi mo alam? Ikaw yung nag-aaral. Ikaw araw-araw pumapasok sa eskwelahan. Ano, gusto mo ba magreklamo kami sa eskwelahan mo? Kung sa tingin mo sinasabotay ka ng teacher, sabihin mo lang at kakausapin namin ang admin. Carlo, ano? Magsalita ka, Carlo. Walang mangyayari kung tatahi-tahimik ka lang dyan. Pa, mamaya na lang pagkatapos kumain. Paano natin maaayos yung problema kung hindi ka magsasalita? Sino talaga may kasalanan bakit mababa ang grado mo? Yung teacher o ikaw? Sagot! Ako po. Anong sabi mo? Ako po. Ikaw? O yan, malinaw na ha. Sa'yo mismo nang galing. Ikaw ang may kasalanan. Itong susunod na tanong. Anong ginawa mo para mapababa ang grado mo ng ganon? Ano, hindi ka nag-aaral? Hindi ka naman bobo ah. Ayos naman yung grado mo nung nakaraang taon. Baka tinatamad ka na. Ano Carlo? Tinatamad ka na ba? Sagot. Hindi po. Hindi. Eh bakit bagsak ka? Ha? Bakit Carlo, ha? Alam mo, nahihirapan na akong kausapin ka. Hindi ako natutuwa. Ganito na lang ang gagawin mo. Pagkatapos mo sa eskwelahan, diretso bahay ka. Wala nang punta-punta sa kung saan-saan. Pagdating mo dito, gawin mo ang assignments mo. O kung wala kang assignments, mag-advance reading ka. Hindi ka pwedeng manood ng TV at papatayin ko yung internet na yan. Yan ang nakakasira sa mga utak ninyo. Wala kang ibang gagawin, Carlo, kundi mag-aral. Naintindihan mo? Hindi kami nagpapakahirap ng mama mo magtrabaho para lang magpabaya ka ng ganyan. Kung sasayangin mo lang din naman yung ginagastos namin, mabuti pa, huwag ka nang mag-aral. Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte sa buhay. Ang dami-daming bata dyan yung hindi nakakapag-aral. Tapos ikaw, sinasayang mo lang yung pagkakataon. Ano? Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi ko, Carlo? Naiintindihan mo ba? Sagot! Opo. Lakasan mo! Opo. Oh, bakit ka umiiyak? Pa, tama na yan, ha? Ba't umiiyak ka? Eh kami nga dapat maiyak sa ginagawa mo eh. Pa. Tinatamad ka mag-aral tapos ngayon iiyak-iyak ka. Pa! Carlo, anak, sige na. Maghilamos ka muna. Tapos bumalik ka dito para kumain, ha? Sige na. Claire, kumain ka na. Sige lang, kain na. Opo. Tama na pa, ha? Hindi ka dapat nagagalit kapag nasa lamesa tayo. Ang pagsabihan mo yung anak mo at hindi ako. Dahil hindi pwede sa akin yung ginagawa niya. Kung ayaw niya mag-aral, pues hindi ko siya pag-aaralin. Ganun kasimple. Sino ba tinatakot niya? Ako? Eh buhay naman niya yung apektado pag nagkataon. Kailangan lang nating intindihin muna yung bata. Aba, sobra-sobra na siya sa pag-iintindi. Ang kailangan niya ngayon, maturuan ng leksyon. Tony, maayos naman ang pag-aaral ni Carlo noong mga nakaraang taon. Katunayan, nasa top 10 pa nga siya sa klase nila. Pero hindi ko alam kung anong nangyari at bigla na lang siyang nanamlay sa pag-aaral. Bumaba rin ang grado niya sa iba pang subject. Palagi ko naman siyang tinatanong kung nahihirapan ba siya o kung may ibang dahilan ng pagbabagong nangyayari sa kanya. Panay wala lang ang sagot sa akin ni Carlo. At hindi rin nakatulong na magkaiba kami ng estilo ni Eric pagdating sa mga anak namin. Sabi ni Eric, masyado ko raw o masyado raw akong mabait at magaan pagdating sa pagdidisiplina. Gawain ko kasing kausapin lang na malumanay ang mga bata.
Pero sabi ng asawa ko, yung ganong pamamaraan raw ang dahilan kaya nagagawa ng mga bata ang gusto nila. Si Eric naman kasi, ginagamitan ng kamay na bakal sina Carlo at Claire. Tiwala siyang mapapasunod niya ang mga anak namin kapag malakas ang boses niya na sinasamahan pa ng konting pananakot. Yun daw ang kulang sa mga kabataan ngayon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino sa amin ni Eric ang tama. Pero ang tanging alam ko lang noong mga panahon na yun ay may kakaibang nangyayari sa panganay ko na si Carlo. Nauuhaw ako. Ang oras na ba? 2:30 na pala ng madaling araw. Ay, naku, kalimutan ko pala magdala ng tubig. Makababa na nga lang. Ano yun? Nakabukas ang TV? Alam ko pinatay ko lahat bago umakyat kanina. May tao. Teka, Carlo? Nak? Ha? Anong ginagawa mo dito sa sala? Bakit ka nanonood ng TV? 2:30 na, anak. Opo, matutulog na rin po ako. Bakit gising ka pa? May pasok ka pa mamaya. Hindi ka ba makatulog? Hindi po. Pero ayos lang ako, ma. Bakit hindi ka makatulog? May iniisip ka ba? Wala po, baka napasobra lang ako sa matamis kanina. 3 slice po kasi ako ng cake. Malakas ka naman kasi talaga kumain, anak. Lalaki ka eh. Pero alam mo, napapansin ko, nangangalumata ka na nitong mga nakaraan. Bagsak ang mata mo tsaka nangingitim na, oh. Ibig sabihin palagi kang puyat. At nahahalata ko yan tuwing umaga sa breakfast. Wala kang gana, inaantok-antok ka pa. Pero sa gabi naman, doon ka grabe kung kumain. Anak, ayos ka lang ba? Ma, I'm okay. May bumabagabag ba sa'yo? May iniisip ka ba? Problema o kung ano man. Sabihin mo sa akin. Wala nga po, ma. Wala. Oh, bakit nagagalit ka? Hindi ako galit. Tinatanong ko lang naman kung... Ang kulit nyo kasi. Carlo, gusto ko makipag-usap ng maayos sa'yo. Wala naman kasi kailangan pag-usapan. Anak, alam kong hindi normal yung kinikilos mo. Anong hindi normal? Nanonood lang ako ng TV, hindi na normal. Hindi yon. Yung palagi kang puyat. Yun ang hindi normal. Eh di ba tutulog na ako matutulog? Problema ba yun? Hoy, Carlo. Nagagalit ka ba sa akin? Manonood lang ng TV. Carlo! Sandali nga. Carlo! Ay, ano bang nangyayari sa batang yun? Claire, kumain ka pa, anak. Ang konti lang ng kinuha mong kanin tsaka ulam mo. Busog na ako, May. Anong busog? Nako, Claire ha. Huwag mo sabihing nagda-diet ka. Nak, 14 years old ka pa lang. Wala pa dapat sa isip mo yan. Oo naman ni Mama. Wala pang ganun. Ako, magda-diet. Nagmerienda nga po ako kanina, kaya medyo busog pa po ako. Sigurado ka ha? Oo naman po, Ma. Nako, Claire. Basta sinasabi ko sa'yo, huwag mong gayahin yung mga napapanood mo sa TV o sa social media. Hindi mo kailangan magpapayat, ha? Ma, relax. Huwag akong isipin nyo. Ang dapat nyo atang bantayan si Kuya. Si kuya mo? Carlo, dahan-dahan lang sa pagkain, nak. Carlo,
Carlo, Ma, sabi ko dahan-dahan lang sa pagkain. Marami pang ulam anak, hindi ka mauubusan. mahap mo eh. Oo nga, pero baka hindi ka matunawan yan ha? Sasakit ang tiyan mo. Ayos lang ako, ma. Oo, pero... Oh, Nung isang araw, ganyan din si kuya. Huh? Bumili siya ng maraming donut. Siya lang yung kumain. 1 dosena ata yun. Inubos niya lahat. talaga ba? Opo, ma. Tsaka, hindi yan yung first time na masiba siya kumain. Ang weird nga eh. Nakakatakot. Parang hindi pinapakain. Uy, Claire. Ano binubulong-bulong mo kay mama? Ha? Hindi tungkol sa'yo, no? Ano sinasabi mo kay mama, ha? Wala nga. Hindi nga tungkol sa'yo. Nag-uusapan niyo ako, no? Dito lang naman ako sa harap niya. Carlo, hindi ka namin pinag-uusapan. Napakasinungaling mo talaga, Claire. Ha? Carlo! Ayoko na ako kumain. Yan. Inyong-inyo na yung ulam. Ala, si kuya. Tusin niyo kung gusto niyo. Carlo! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ako kakain sa lamesa to kahit kailan. Carlo! Hoy! Carlo, bumalik ka nga rito! Ma. Huwag mo na sundan si kuya. Hindi! Sumusobra na yung kapatid mo! Carlo! Carlo, tinatawag kita, humarap ka sa akin! Carlo! Ano ba? Sinisigawan mo ako? Ako, nanay mo? Hindi pa pabayaan niyo na lang ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala na ako kayo doon. Huwag mo akong tatalikuran, kinakausap pa kita! Tama na! Tama na! Tama na! Leave me alone! Leave me alone! Carlo! Talaga bang... Ma, okay lang po kayo? Claire? Claire, may mali na sa kuya mo. Hindi na maganda yung mga pinapakita niya. Hindi na tama to. Hindi na tama to. Tony, sobra akong naalarma sa mga ikinikilos ni Carlo. Parang wala siya sa kanyang sarili. Lagi lang siyang tahimik at may sariling mundo. Hindi ko matansya ang gana niya sa pagkain. Madalas ko rin siyang nahuhuling gising kahit madaling araw na. Kapag walang pasok, nagkukulong lang siya sa kwarto. Hindi gaya dati na nakikipaglaro ng basketball sa mga kapitbahay namin na kaedaran niya. At higit sa lahat, kilala ko siya bilang isang kalmadong bata. Maayos ang relasyon niya sa amin. Hindi sila nag-aaway ng kapatid niya kahit anong kulit ni Claire. At kahit kailan, hindi niya ako napagtaasan ng boses. Maliban lang nung gabing yun. Kaya doon na ako naging kumbinsido na may problema si Carlo. Hindi ko lang alam kung may kinalaman ba sa eskwelahan o baka mamaya ay sa pag-ibig. Kasi 17 anyos na siya ng mga panahon na yun. Normal lang na magkaroon siya ng crush o di naman kaya ay nobya. Sinabi ko kay Eric ang mga naging obserbasyon ko. Pero imbis na mag-alala, pinagalitan pa niya si Carlo. Kaya lalo tuloy mas naging mailap sa amin ang anak ko. Pero sabi naman ni Eric, normal lang daw ang mga nangyayari kay Carlo. Nagbibinata raw kasi. Kaya palaging mataas ang emosyon, dala ng mga pagbabago sa katawan nito. Hanggang sa isang araw, Hello? Pa? Kamusta kayo dyan? Eto, paalis kami ng mga bata. Pupunta kayo sa bahay ni Mengay? Oo. Ilang linggo na kasi kaming inaawitan nun na pumunta sa bago niyang bahay. May swimming pool kasi sila, di ba? Gusto niya mag-swimming yung mga magpipinsan. Ikaw, kumusta ka dyan sa Iloilo? Ito ayos naman. Malapit na kami magpirmahan ng supplier na nakita ko. Inaantay lang namin yung abogado niya. Nagbakasyon kasi pero pauwi na. Kaya baka bukas o sa susunod na araw makalipad na ako pa uwi dyan. O basta, mag-iingat ka ha? Oo,
Kayo rin ng mga bata, ha? O sige na. Inaayos ko pa yung mga gamit na dadalhin namin at aalis na rin kami. Sige. Balitaan mo ako. Bye. Bye. Claire! Claire, nakahanda ka na ba? Apo! Kuya mo! Ewan ma! Ay, teka nga. Mapuntahan nga si Carlo at baka hindi pa gumagayak. Carlo? Nak? Aalis na tayo. Ready ka na ba? Halika na. Tara na. Oh, ba't balot na balot ka? Nakapantalon ka at jacket? Nak, ang init-init sa labas, ba't ganyan ang suot mo, ha? Nakakotse naman tayo, ma. Oo nga, pero mainit pa rin. Tsaka sa bahay tayo ng tita mo pupunta. Magsiswimming kayo ng mga pinsan mo. Hindi mo kailangan magtodo postura, Hindi anak. po ako magsiswimming. Sasama lang ako pero ayaw magswimming. Ha? Eh anong gagawin mo doon, anak? Sayang naman. Bahala na. Eh yun naman pala, hindi ka magsiswimming tapos nakatodo postura ka pa. Magpalit ka ng damit. Yung t-shirt tsaka shorts lang. Pambahay pwede na. Ako nga nakapambahay lang ako, oh. Ma, ito po ang gusto ko isuot. Tara na po. Pero nak, may initan ka niyan. Huwag na lang po kaya ako sumama. Pero Carlo? Sige po, hindi na lang ako sasama. Oo na, sige na, sige na. Bahala ka kung yan ang gusto mong isuot. Ay, buhatin mo na nga yung mga bag sa may sofa. Aalis na tayo. Ay, nakakatuwa. Ang saya-saya ng mga bata, oh. Salamat at naisipan mo magpagawa ng swimming pool dito sa bahay niyo, ha, Ate Mengay? Well, salamat at si na afampang na pangasawa ko. Kung hindi naman malaki ang sweldo ng asawa ko hindi rin kami makakapagpuntar ng bahay. Buti ka mo at magaling kang mag-ipon. Hindi niyo naman magagawa to kung hindi ka matalino sa pera. Sa bagay. Ay, teka nga Nadia. Ate, Hindi naman sa nangingialam ako ha. oh bakit? Kumusta yung panganay mo? Si Carlo? Ayos naman. Bakit mo na itanong, ate? Pansin ko lang na parang may kakaiba sa kanya. Yung damit niya? Ewan ko ba? Pawis na nga o ayaw pa rin magpalit? Yun nga, tsaka yung hindi siya nakikihalubilo sa mga pinsan niya. Napag-usapan na namin ni Eric yan. Sabi niya, normal lang daw sa edad ni Carlo yung parang nagre-rebelde. Hindi naman siya gumagawa ng kung ano-anong kalokohan pero meron siyang sariling mundo. Paiba-iba ang mood. Minsan sobrang gaslaw. Madalas nasa kwarto lang. Pag sinubukan kong kausapin, nagagalit pa. Ganun daw talaga mga lalaki, sabi ni Eric. Sinusubukan pa siguro ni Carlo kilalanin ang sarili niya. At saka syempre yung hormones daw. Bakit ate? Anong iniisip mo? Sige lang. Magsabi ka lang, huwag ka nang mahiya. Hindi. Wala. Wala to. Pero tingin ko, pilitin mo na ang anak mo na magpalit ng damit. Init na siya, oh. Baka mamaya ma-heat stroke pa yung pamangking ko. Pasensya na ha, hindi pa kami nakabili ng aircon. Ang mahal kasi nung gusto ni Bob, kaya ipon-ipon muna. Ano ka ba ate? Okay lang yun. May dala ka bang extra damit? Ay, oo. Nagdala talaga ako ng short at t-shirt. Bala ko naman talagang piliting magpalit yung batang yan. Oo, yan, sakto. Pumasok ng bahay, sundan mo na. Sige, sandali lang. Carlo? Wak! Halika nga dito sandali. Bakit po? Halika. Bakit, ma? Ayan, t-shirt. Magpalit ka na. Ngayon na. Ma, Ayoko na makipagtalo. Sundin mo na ako. Tanggalin mo yung jacket na suot mo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo, Carlo? Pawis na pawis ka na, oh.
Basa na nga yung jacket mo. Wala akong pake kung gusto mong pumorma o kung ano man. Magpalit ka ng damit. Mukha kang tanga. Ayoko. Carlo, isa. Ayoko nga, bahala kayo dyan. Aba, talagang matigas ang ulo mo. Halika nga dito. Aray, ma! Kupain mo yung jacket mo. Ayoko nga, ma! Bitiwan niyo nga ako! Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo, ha? Ma! Pasaway ka! Ano ba? Ayoko nga, sabi! Ayoko! Talagang pasensya ko, ha? Akin na yung jacket mo. Carlo, isa! Ma! Kupain mo na sabi! O, ayan! Kita mo na! Basang-basa na yung t-shirt mo sa loob! Oh, itong bagong t-shirt to, tsaka face towel. Magpatuyo ka nga ng pawis mo bago... Anong tinatakpan mo dyan? Bakit kinakahawak sa kamay mo? Wala, ma. Carlo, wag mong sabihin may tattoo ka, ha? Ano yan? Meron? Wala! Patingin nga ako ng kamay mo. Wala nga! Akin na yung kamay mo. Akin na! Ma, tama na! Ayoko na! Ipakita mo yung tinatago mo sa kamay mo. Pag yan tattoo, Carlo, ha, malilintikan ka talaga sa akin. Baba mo tong isang kamay mo! Carlo, patingin sabi! Carlo? Carlo, ano to? Bakit? Bakit may mga hiwa ka sa kamay mo? Ano to? Bakit ka may ganito? Sino may gawa nito sa'yo, anak, ha? Saan to nanggaling? Magsalita ka, saan mo nakuha tong mga to? Carlo, anak, magsalita ka, utang na loob. Sinasaktan mo bang sarili mo? Sinasaktan mo sarili mo, anak? Magsalita ka! Ikaw ba may gawa nito sa sarili mo? Carlo, ano ba? Bakit ka may ganito, anak? Carlo! Tony, nanlamig ang buo kong katawan ng mga oras na yon. Kinilabutan ako sa mga nakita ko sa anak ko. Meron siya mga hiwa sa kamay malapit sa pulso. Iba-iba ang haba at lalim. Meron din sa braso, sa hita at sa binti. Yung iba peklat na. Samantalang marami-rami rin ang sariwa pa. Iyak ako ng iyak noon at nanginginig habang tinatanong ko siya kung bakit niya sinasaktan ang sarili niya. Puro lang siya, hindi ko alam, ma. Hindi ko alam. Buti na lang talaga at nakipagbuno ako sa kanya. Dahil kung hindi ko malalaman ang nililihim ng anak ko. Kinabukasan sinabi ko kay Eric ang nangyari. Binalaan ko siya agad na huwag pagagalitan si Carlo dahil hindi ito makakatulong sa bata. Nagpasya rin akong patingnan na si Carlo sa doktor. Dahil naniniwala ako, hindi gawain ng isang ordinaryong tao ang mga laslas sa katawan ni Carlo. Carlo, ready ka na? Opo, ma. School ID mo, dala mo? Opo. O, halika na. Nadia! Eric. Oh, nakabihis ka. Oo. Di ba sabi ko sa'yo, aalis kami ni Carlo? Hindi na kita kinising dahil 2:00 ng madaling araw ka na nakauwi. Pero total, gising ka na. Gusto mo bang sumama? Sumama? Saan? Teka, saan ba lakad nyo? Ito naman hindi nakikinig sa mga sinasabi ko. Teka. May nakalimutan ba ako? Di ba sabi ko sa'yo kahapon na dadalhin ko sa doktor si Carlo? Magpapacheck up kami. Sa psychiatrist. Check up? Ma, Oh, ayan ka na pala. Halika na. Sandali. Sandali lang, ma. Sasama ka ba? Hindi. Oh, bakit? Anong problema? Sigurado ka ba dadali mo sa doktor si Carlo? Pa, nakita mo naman ang ginawa niya sa sarili niya, hindi ba? Tingin ko kasi masyado mo lang pinapalaki yung nangyayari sa anak mo eh. Ano? Nadya, makinig ka. Kapag dinala mo sa doktor yung anak mo, malamang sa malamang makakaisip yung doktor ng pwedeng itawag sa nangyayari dyan kay Carlo. Tapos ano? Kung ano-ano pagagawa sa bata.
At ang inaalala ko, baka kung anong gamot pa yung ibigay. Eric, ano bang pinagsasasabi mo ha? Panigurado yan. Re-resetahan niya ng kung ano-anong gamot na imbes na makatulong, baka lalo pa makasira sa utak ng anak mo. Eh kung yun ang nararapat, anong magagawa natin? Hindi mo ko naiintindihan eh. Teenager lang yung anak mo. Alam ko. Maraming pinagdadaanan niya na normal lang sa edad niya. Eric, normal ba na naglalaslas yung anak mo? Na pwedeng ginagawa niya para magpapansin. Ano? Huwag mo sabihing iniisip mong may depression si Carlo. Hinaan mo nga yung boses mo. Ano? Yung ba iniisip mo? Oo. Teka nga, Carlo, nak. Pumunta ka nga muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami sandali ng papa mo. Tatawagin kita pag aalis na tayo. Carlo, Po, depressed ka ba, ha? Eric! Ano ba naman? Sabihin mo sa akin, depressed ka ba? Eric! Hindi ganyan ang tamang pakikipag-usap sa anak mo, ha? Nadja, sandali lang ha. Gusto ko lang kausapin muna ang anak mo. Pagtapos nito, sige bahala kang gawin ang gusto mo. Eh, hindi naman dapat ganyan ang ginagawa. Kasi napapaisip ako eh. Ano mo nasabing depressed si Carlo, ha? 17 anyos lang yan. Ano bang alam niya sa depresyon? Ha? At anong ikaka-depress niya? Eh wala naman siyang kailanganin problemahin sa mundo. Maayos naman yung buhay niya. Nakakapag-aral siya. Hindi siya nakakaranas ng gutom. Bagkus, nakukuha pa niya yung lahat ng gusto niya. Alam mo, nakakaingit nga yung buhay niya kung tutuusin eh. Hindi lahat ng bata may pribileyo gaya ng meron siya. Kaya anong ikaka-depress niya? Pwede ba, Eric? Mamaya na tayo mag-usap. Uunahin ko na muna. Sige nga, Carlo! Carlo! Sabihin mo sa akin. Diretsahin mo ako. Saan ka nalulungkot, ha? Anong kinalulungkot mo? Ano ba bang kulang o wala sa buhay mo? Sabihin mo sa akin. Eric! Ano? Wala kang masagot? Carlo, anak, doon ka na muna Ang problema sa kwarto. kasi sa inyo mga kabataan ngayon, napakahina ninyo. Konting problema, iniiyak ninyo. Maliit na bagay, hilig yung palakihin. Gustong-gusto nyo nagmumukhang biktima para na pagbibigyan kayo. Tama na Hindi yan! pa ako tapos. Pakiramdam nyo utang ng buong mundo at ng mga tao sa paligid nyo ang paligayahin kayo. Eric naman. Pwes para sabihin ko sa'yo, Carlo, hindi ganon ang buhay. Kung ano man yung pinoproblema mo, wala pa yan sa kalingkingan ng kailangan mong harapin pag matanda ka na. Kulang lang kayo sa pokpok, sa hasa. Mga ampaw kasi Eric, kayo. tama na! Bakit? Sumusobra ka na! Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Nadja. Lumalaking mahina ang anak mo kasi masyado mong binibaby. Masyado mong pinapagaan ang buhay. Konting problema, ang bilis tumupi. Tsaka pwede ba, Carlo? Tigil-tigilan mo na yung social media na yan. Kung ano-ano nakikita mo na hindi nakakatulong sa'yo. O ano? Naiingit ka siguro sa buhay ng iba. Ano? Kinukumpara mo palagi yung sarili mo sa ibang kaidara mo. Tama na sabi! maayaw na po umalis. Carlo, sandali. Carlo, anak bumalik ka, Carlo! Eric, anong ginawa mo? Hayop ka! Ano? Tama bang atakihin mo ng ganun yung bata? Tao ka ba, Eric? Napakawalang puso mo! Alam mo namang sensitibo yung bata tapos ganun mo pa kausapin! Sensitibo. Pinaalam ko lang sa anak mo na hindi niya mabibilog ang utak ko. Nadja, lalaki rin ako. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip ng batang yan at kailangan niyang harapin ang mga issues niya na parang isang tunay na lalaki. Eric, seryoso ka ba? Walang kinalaman dito ang pagiging lalaki o babae. Bakit ba ayaw mong tanggapin na may problema sa utak ang anak mo? Hindi siya baliw, pero may nangyayari sa kanya na hindi natin alam at lalong hindi mo naiintindihan. Kaya pwede ba? Hanggat hindi ko pa alam kung ano ang meron kay Carlo, magtigil ka muna sa mga pangaral mo. Akala mo nakakatulong ka, pampagulo ka lang. Lalo mong ginugulo ang utak ng anak ko. Tony, sa pagkakataong yon, hindi na ako nagpatinag sa asawa ko. Takot ako na magkaroon kami ng matinding away, pero mas takot ako na may mangyaring masama sa anak ko. Kaya naman dinala ko pa rin sa doktor si Carlo. Sumailalim si Carlo sa physical exam, iba't ibang lab tests, at psychological evaluation. Nakailang balik kami bago nakumpirma ng doktor ang kinatatakutan ko. Na-diagnose si Carlo ng anxiety at depression. Hindi ko na pahahabain ang eksplanasyon, pero sa madaling salita, hindi stable ang lagay ng pag-iisip ng anak ko.
Maraming nangyayari sa katawan niya. Kaya hindi niya magawang kontrolin ang kanyang emosyon. May mga bagay din siyang naiisip na akala niya'y totoo, kahit hindi naman. Iba rin ang nagiging interpretasyon niya sa kilos at pananalita ng ibang tao sa kanya. Ayon sa doktor, walang eksaktong sagot sa pwedeng naging sanhi nito. Puro ako tanong ng bakit kay Carlo? Pero wala siyang maibigay na sagot sa akin. Taliwas sa iniisip ng marami, posible ka pa ring tamaan ng ganitong kondisyon kahit wala kang problema o matinding pinagdaanan. At naniniwala ako doon. Dahil naging masaya naman ang buhay ni Carlo. Ginawa namin ni Eric ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan at simpleng luho ng mga anak namin. Kaya masakit para sa akin na kahit anong gawin namin para mabigyan sila ng magandang buhay, hindi pa rin ito garantiya na magiging maayos ang takbo ng kanilang pag-iisip. Tony, ipinaliwanag ko kay Eric ang naging diagnosis ni Carlo. Siyempre nauwi kami sa matinding pagtatalo. Kesyo bakit ko raw kinukonsinte ang pagre-rebelde ni Carlo? Masyadong kumakapit ang asawa ko sa paniniwala niyang normal lang sa isang teenager ang pagiging emosyonal. Pero minsan pakiramdam ko, ayaw lang niyang aminin na tama ako dahil nakakahiya para sa kanya ang magkaroon ng anak na may depression. Kaya naman pinilit ko siyang isama sa doktor ni Carlo para masampal siya ng katotohanan. Ang katotohanan na hindi na namin pwedeng ipagsawalang bahala ang kalagayan ng panganay namin. Buti na lang at natauhan si Eric nang mismong doktor na ang nagpaliwanag sa kanya. Natameme na lang ang asawa ko. Paniguradong inisip din niya kung saan siya nagkamali o kung may pagkukulang ba siya bilang isang ama. Sa mga sumunod na linggo ay sumailalim na si Carlo sa iba't ibang pamamaraan ng gamutan. Meron siyang gamot na kailangan inumin. Regular din ang pagpunta niya sa doktor para sa psychotherapy. Iba rin ang pagkain hinahanda ko para kay Carlo. Kasi hindi lang sa utak nakasentro ang problema. Apektado nito ang buong katawan. At higit sa lahat, hindi namin iniiwan si Carlo mag-isa. Lalo na at may tendency siyang sakta ng sarili niya. Palagi ko siyang kasama kahit nasa bahay lang kami. Maliban na lang kung matutulog na. Kapag kailangan naming umalis ni Eric para mag-asikaso ng negosyo, nagpapatulong kami sa mama ko o sa biyenan ko para samahan ng mga bata. At malaki rin ang naitutulong sa amin ng nakatatandang kapatid ni Eric na si Ate Mengay. Kahit may sarili siyang mga anak, ginagawa niya ng paraan na makapunta sa bahay kapag may kailangan kaming puntahan. Ate Mengay, pasensya ka na ha. Ilang oras lang naman kaming mawawala. Siguro mga 9 p.m. nandito na kami. Ano ka ba? Walang problema. Si Bob naman ang bahala sa mga bata. Tsaka pabor na rin sa akin magbantay sa mga pamangkin ko. At least nakapahinga ako mula sa mga makukulit kong anak, di ba? Hindi naman naaalagain sina Carlo at Claire, di ba? Oo. Madalas lang naman silang nasa kwarto lang. Basta maraming pagkain sa kusina at saka sa ref. Ikaw nang bahala, ate, ha? Ay, oo naman. Oo, alam ko na yan. Sige na, lumakad na kayo. Ma, tika na. Malilito tayo. Ate, ayos ka na dito? Oo, ako nang bahala. Alis na kami, ate, ha? Okay, ingat kayo. Carlo, Claire, aalis na kami. Ma! Oh, nak. Ano yun, Carlo? Pwede ba kaming magpa-deliver ng pizza? Oo naman. Yung malaki? Yung pinakita ko sa inyo kahapon, ma. Ay, pwede kahit ano. Nag-iwan kami ng pera sa tita Mengay niyo. Yay!
Basta behave kayo Wala nga alis ng bahay. Dito lang kayo. Opo. Sige na. Claire? Carlo? Oh, ba't lumalayo ka? Ikikis ka ng mama mo. Ma. Anong Si kuya aayaw pa eh. Carlo, kahit 30 ka na, hahalikan pa rin kita sa noo o sa pisngi. Dahil baby kita kahit higante ka na. Okay? Alis na kami. Ingat ma. Ingat ma, love you. Love you too, anak. Uwi rin kami agad, ha? Ano sa tingin mo? Kukunin ba natin yung supplier si Mr. Chang? Mukha naman siyang maayos kausap. Kaya lang parang masyadong mahal yung mga materyales niya Ikaw na nga nagsabi, di ba? Siya lang ang meron ng materyales na hinahanap mo. Iniisip ko nga Baka kasi may mahanap pa akong iba. Yung mas mura. Di sige, pag-isipan mo muna. I-hold ko muna yung pagpapagawa ng kontrata. Mas maganda nga. Bigyan mo muna ako ng mga 1 linggo para maghanap-hanap pa ng konti. Sige. Sabihan mo lang ako pag sigurado ka na kay Mr. Cheng, ha? Anyway, kumain muna tayo. Saan mo gusto? Sa bahay na lang? Ilang kanto na lang, Lalayo pa ba tayo? At saka, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Nakakahiya rin kay Ate Mengay kung magtatagal pa tayo. Sa bagay. Speaking, si Ate Mengay tumatawag. Teka lang, ha? Hello? Nadia! Ate? Ate, ano nangyari? Bakit, Nadia? Hindi namin mabuksan yung kwarto ni Carlo. Kanina pa siya nasa kwarto ayaw lumabas. Hindi sumasagot kahit tawagin namin. Yung susi! Nandyan yung susi sa may drawer sa TV, ate! Teka, Nadia, ano nangyayari? Eric, umuwi na tayo ngayon, ha? Dalian mo na! Sige na! Sinususian na namin yung pinto pero may harang yung pintuan niya. Humingi na kami ng tulong sa kapitbahay pero pinagtutulungan na nilang itulak yung pinto. Sirain niyo! Sirain niyo yung pinto, ate! Basagin niyo na yung bintana ni Carlo! Gawin niyo ng paraan, ate! Dalian niyo na! Ano ba? Ginagawa na namin Tumawag kayo ng ambulansya, ate! nagawa ko na. Kayo, utang na lang. Malapit na kami! Ilang kanto na lang! Eric, dalian mo magmaneho. Sige na! Teka, ano ba nangyayari, Nadia? Si Carlo, nagkulong daw sa kwarto. Hindi nila mabuksan yung pinto. Ano? Eric, dalihan mo na. Ano ba? Ito na nga. Ay, napakabagal mo. Bilisan mo. Gusto mo bang magla tayo, ha? Ang daming sasakyan, no? Basinahan mo. Basta dalihan mo na, Eric. Iuwi mo ako sa anak ko. Dalihan mo, Eric. Yung anak ko. Lord, please, wag mo kunin sa akin si Carlo. Please, Lord. Wag po. Tumengay! Carlo! Claire! Asan ang kuya mo? Sa loob. Carlo! Asan si Carlo? Nasa kwarto pa. Tabi! Ako na! Bukas na! Mapapasok na tayo! Carlo! Carlo! Carlo, anak, gising! Anak, Carlo! Carlo, gumising ka! Carlo! Carlo, buhati mo, Eric. Dali mo na. Carlo! Dali natin Carlo, sa gumising ka! Carlo, buhati mo na anak mo, Eric! Carlo, kumapit ka na, ha? Carlo! Carlo, wag mo na, anak. Wag mo na. Carlo, anak. Nandito na yung ambulansya. Dali mo, Eric. Ilabas mo na yung anak mo. Oh! Eric! Tony, nawalan ako ng isang anak nung gabing yun. Drug overdose ang ikinamatay ni Carlo.
Sinubukan pa siyang i-revive pero huli na ang lahat. Hindi ko alam kung paano at saan niya nakuha ang mga tabletas na ininom niya. Para akong mababaliw. Pinaghalong pighati, galit, pagkalito, at puro katanungan ang tumatakbo sa isip ko. Buong akala ko kasi na agapan namin ang kalagayan ni Carlo. Kasi nakikita ko na bumubuti ang pakiramdam niya. Bumabalik na siya sa dati na masiyahin, palatawa at aktibo. Pero yun pala, mas naging magaling lang si Carlo sa pagtatago ng tunay niyang nararamdaman. Para niya akong trinaydor, Tony. Pinaasa niya ako na gagaling siya. Sabay iiwan din pala niya kami bandang huli. Ang sakit-sakit. Biglaan ang pamamaalam ni Carlo. Hindi ko man lang siya nayakap, nahagkan, at hindi ko nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nadia, mauuna na kami ni Mama ha. Si Claire nasa kwarto, nakatulog na. Sige ate. Mag-iingat kayo ha. Salamat sa tulong niyo ngayong libing ni Carlo. Hindi talaga ako makapag-isip na maayos nitong mga nakaraan eh. Ay, wala yun. Maliit na bagay. Balik kami dito sa Sabado ha. Sige. Magpahinga ka ha. Ilang araw ka nang walang tulog. Susubukan ko. Tawag ka lang pag may kailangan ka ha. Oo ate. Salamat ha. Aalis na kami. Nadja, Nagulat naman ako sa'yo. bakit nandito ka sa kwarto ni Carlo? Dapat nagpapahinga ka na. Ayos lang ako. Ano ba ginagawa mo? May hinahanap lang ako. Hinahanap? Anong hinahanap mo? Kahit ano. Sulat, notebook, diary o kung ano man. Anong sulat? Para saan? Eric, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Hindi pwedeng iwan tayo ng anak mo nang wala man lang dahilan. Walang paliwanag. O kaya huling paalam. Wala ba siyang gustong sabihin sa atin? O kahit sa mga kaibigan niya? Kaya, halika dito. Halika, dali. Pumasok ka. Tulungan mo akong maghanap. I-check mo lahat. Mga notebook, mga singit-singit ng libro, yung tablet niya. Ayun, yun sa kama. Buksan mo, dali. Tignan mo lahat ng laman. Nadja, Pati cabinet. Eric, halugugin mo. Baka may mga nakatago o nakaipit na makakatulong sa atin. Nadja, sandali. Dalian mo na, Eric. Tulungan mo na ako dito. Tingin ko, hindi pa oras para gawin mo yan. Pahinga ka na muna. Ayoko. Gawin mo na yung inuutos ko sa'yo. Nadja. Kasi hindi ko pa rin maintindihan. Bakit ginawa ni Carlo yun, Eric? Bakit ginawa ng anak mo yun sa sarili niya? Saan tayo nagkulang? May mali ba tayong nagawa? Meron ba tayong nakaligtaan?
Akala ko naagapan natin eh. Akala ko bumubuti na yung lagay niya. Tumatawa na siya, masigla. Kaya bakit ganun, Eric? Ha? Dinala natin siya sa doktor, sa therapist, sa counselor. Araw-araw natin siyang kinukumusta. Ginawa natin ang mga pwede nating gawin, Eric. Pero bakit? Bakit ganun pa rin? Bakit? Nadja, hindi ko rin alam eh. Ang lapit-lapit na natin sa bahay nung araw na yun. Pero parang ang layo natin sa kanya. Kung mas maaga sana tayong umuwi. O kaya, kung hindi na lang sana tayo umalis. Nadja, Totoo naman, Eric eh. Diba? Kung nandito tayo sa bahay, hindi mangyayari to. Kung binantayan lang natin si Carlo, baka buhay pa siya hanggang ngayon. Sana nandito tayo. Sana nasa tabi niya tayo. Gusto ko siyang iligtas, Eric. Gusto kong iligtas yung anak ko. Bakit si Carlo pa? Bakit si Carlo pa? Nadja. Nadja, patawarin mo ako, ha? Pasensya ka na. Hindi ko na-protektahan yung anak ko. Kung meron man dapat sisihin, ako yun. Hindi ko nagawa ng maayos yung papel ko. Dahil sa akin, kaya ka nawalan ng anak. Kaya Nadja, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Alam mo, may kasalanan ng lahat ng to. Nadja, ako sisihin mo. Ako lang. Tony, alam nating napakasakit mawala ng anak. Hindi naman sa nakikipagkumpetensya ako, pero may dagdag bigat kapag nawalan ka ng anak ng dahil sa suicide. Kapag aksidente kasi o malubhang karamdaman, klaro ang naging sanhi ng pagkamatay ng anak mo. Pero sa sitwasyon namin, napakaraming katanungan ang naiiwan. Bakit nangyayari sa pamilya namin to? Bakit si Carlo pa? Bakit niya ginawa yun? Hindi ba epektibo ang mga solusyong naisip namin? Saan kami nagkulang? Kung di ba kami umalis nung araw na yun, hindi mangyayari ang nangyari. Ilan lamang sa mga napakaraming katanungan na alam kong hindi na mahahanapan ng sagot. Tony, kahit 1 taon nang mahigit mula nang mawala si Carlo, ganun pa rin katindi ang sakit. Napapahagulgul pa rin ako sa tuwing napag-uusapan ng anak ko. Sa panalangin na lang ako kumakapit. Tulungan nawa ng Diyos ang aming pamilya na makayanan ang bigat ng pagkawala ni Carlo. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Nadia. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.